Mayamang babae, sinasadyang nagwisik ng putik sa mahirap na babae, hindi niya alam na may nakakakit. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Maaga pa lang ay nagsisimula na ang ingay ng lungsod. Ang tunog ng mga sasakyan, bus, at motorsiklo ay tila musika na ng pang-araw-araw na buhay ng mga taong nagmamadali, ay hinahabol, may tinatakasan, at may mga pangarap na pilit na binubuhay sa gitna ng hirap. Sa gilid ng kalsada, malapit sa isang lumang waiting shed, nakaupo ang isang babaeng payat, simple ang kasuotan, at halatang sanay sa init at alikabok ng lansangan. Ang pangalan niya ay Lina. Si Lina ay isang mahirap na babae. Hindi man niya gustong manatili sa kalsada, wala siyang ibang mapuntahan. Balo siya, at ang tanging anak niya ay iniwan sa probinsya, inaalagaan ng kanyang tiyahin. Araw-araw, gumigising siya ng maaga upang magtinda ng mga basahan at recycled na bote. Hindi sapat ang kita, pero sapat na para mabuhay, kung minsan. Habang nakaupo siya roon, hawak ang sako ng kanyang paninda, nakatingin siya sa mga taong dumadaan. May mga taong hindi man lang siya pinapansin, may mga umiiwas ng tingin, at may ilan na tila may awa sa kanya, ngunit walang ginagawa. Sanay na si Lina. Sanay na siyang hindi makita. Ngunit sa araw na iyon, may mangyayari na babago sa lahat. Ang pagdating ng mayamang babae. Sa kabilang bahagi ng kalsada, isang mamahaling itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa traffic. Malinis, makintab at halatang alagang-alaga. Sa loob nito ay nakaupo ang isang babaeng elegante, naka-designer na damit, may mamahaling bag, at salaming pang-araw kahit maulap ang langit. Ang pangalan niya ay Veronica Monteverde. Si Veronica ay kilalang-kilala sa lungsod. Isa siyang mayamang negosyante, may-ari ng ilang real estate at luxury boutiques. Lumaki siya sa mundo ng pera, kapangyarihan, at impluensya. Para sa kanya, ang buhay ay isang paligsahan, at siya ay palaging panalo. Ngunit kasabay ng kanyang yaman ay ang kanyang matigas na puso. Habang nakatingin siya sa labas ng bintana ng kanyang AC, napansin niya ang mga taong nasa gilid ng kalsada, mga pulubi, tindero, at mga taong animoy sa gabal lamang sa maayos niyang mundo. Bahagyang kumunot ang noo niya. Ang dugyot talaga ng lugar na to, malamig niyang sabi sa kanyang driver. Hindi ba pwedeng linisin to ng gobyerno? Tahimik lang ang driver. Sanay na siya sa ganitong mga komento. Putik sa daan. Biglang bumuhos ang ulan. Hindi malakas, pero sapat para basain ang kalsada at gawing madulas ang lupa. Ang dating alikabok ay naging makapal na putik. Si Lina ay agad tumayo at inilipat ang kanyang mga paninda sa mas tuyo-tuyong bahagi. Basang-basa na ang kanyang tsinelas, ngunit wala na siyang pakialam. Mas iniisip niya kung paano hindi masisira ang kanyang mga bote. Habang abala siya, unti-unting umandar ang traffic. At dito nagsimula ang trahedya. Ang insidente. Habang dahan-dahang umaandar ang AC ni Veronica, napansin niya si Lina, isang mahirap na babae na nakatayo malapit sa kalsada, marumi ang damit, basang-basa sa ulan. Biglang may pumasok sa isip ni Veronica. Isang ngiting mapanukso ang sumilay sa kanyang labi. Bilisan mo, utos niya sa driver. Dumaan ka sa gilid. Ma'am, may putik po. Ginawa ko bang tanong iyon, malamig na sagot ni Veronica. Sumunod ang driver. Sa isang iglap, mabilis na dumaan ang AC sa isang malalim na bahagi ng kalsada. Splash! Isang malakas na tunog ang sumabay sa pagwisik ng makapal na putik, diretsong tumama kay Lina. Sa mukha. Sa damit. Sa buong katawan. Ang reaksyon ni Lina. Napaatras si Lina, muntik pang matumba. Ang kanyang simpleng damit ay tuluyang nabalot ng putik. Pumasok pa sa kanyang mata at bibig ang maruming tubig. Diyos ko, mahina niyang bulong habang pilit na pinupunasan ang mukha. Napatingin siya sa kalsada at nakita ang itim na SUV na papalayo, walang preno, walang tigil at walang pakialam. Walang huminto. Walang bumaba. Walang humingi ng tawad. Parang wala lang siyang tao. Tawanan sa loob ng sasakyan. Sa loob ng AC, bahagyang natawa si Veronica. Hay naku, sabi niya habang inaayos ang buhok. Hindi ba niya alam na huwag tumayo sa gilid ng kalsada? Tahimik pa rin ang driver, ngunit ramdam ang tensyon. Hindi alam ni Veronica na may mga matang nakakita sa lahat. May nakakakita.
Sa isang maliit na cafe sa tapat ng kalsada, may isang lalaking tahimik na umiinom ng kape. Simple lang ang suot, puting polo at itim na pantalon. Walang alahas, walang yabang. Ngunit ang mga mata niya ay matalim. Ang pangalan niya ay Daniel Reyes. Nakita niya ang lahat. Mula sa utos. Hanggang sa pagwisik ng putik. Hanggang sa walang pusong pagtawa. Napabuntong hininga siya. Ganito na lang ba talaga, mahina niyang bulong. Hindi niya alam si Lina. Hindi rin niya kilala si Veronica, hindi pa. Ngunit alam niyang mali ang nakita niya. At hindi siya ang tipo ng taong basta na lang nananahimik kapag may inaapakan. Ang katahimikan pagkatapos. Si Lina ay nanatiling nakatayo, nanginginig, hindi lang sa lamig kundi sa hiya. May ilang taong napatingin, may ilan pang umiwas. Isang batang lalaki ang lumapit. Ate, okay ka lang po? Umiti si Lina kahit masakit. Hidyo sanay na. Ngunit sa loob-loob niya may kirot. Hindi dahil sa putik, kundi dahil sa pagtrato. Mayamang babae, sinasadyang nagwisik ng putik sa mahirap na babae, hindi niya alam na may nakakakit. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Ang pag-uwi ni Lina. Pagkatapos ng insidente, nanatili si Lina sa gilid ng kalsada, nanginginig, hindi lang dahil sa lamig kundi sa hiya at galit na unti-unting sumisikip sa dibdib niya. Maraming nagtanong sa sarili, bakit may ganitong tao? Bakit may mayayaman na iniisip na mas malinis sila sa iba? Bakit tila walang pakialam sa kapwa? Pinunasan niya ang putik sa mukha, ngunit hindi na ito naalis ng tuluyan. Ang damit niya ay basa at marumi, hindi niya maipaliwanag ang hiya at sakit na naramdaman. Habang naglalakad pa uwi, hinagkan niya ang kanyang tiyan, para lamang ipaalala sa sarili na may responsibilidad siyang pangalagaan, may anak na umaasa sa kanya. Sa simpleng paraan, natutunan niyang umiti kahit nasa likod ng luha. Pagdating niya sa maliit na kubo, sinalubong siya ng pamilyang tumutulong sa kanya. Ang kanyang tiyahin ay nag-abot ng tuwalya at lumapit na tinanggal ang basang damit. Anak, ano nang nangyari sa iyo? Tanong ng tiyahin, halatang nag-aalala. Wala lang po, ate sanay na, mahina niyang sagot habang pinupunasan ang mukha at buhok. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito normal, isang mayamang babae ang sadyang nagpakita ng kawalang respeto. Ang kalooban ni Lina. Pag-upo sa maliit na bangko sa kusina, napansin ni Lina ang maliliit na butil ng putik sa kamay niya. Iniisip niya kung ano ang reaksyon ng mga tao sa paligid kung makita nila ang nangyari. Maraming taong makakakita sa kanya bilang isang mahihirap na babae na palaging nasasaktan. Ngunit alam niya na hindi siya palaging mahina. Sa bawat patak ng ulan at bawat hakbang ng ni Veronica, nagdudulot ito ng bagong sugat sa kanyang puso. Isang sugat na hindi manakit sa katawan, ngunit sa damdamin, sa karangalan, at sa pag-asa ng isang simpleng tao na mabuhay ng may dignidad. Ang mata ng hustisya. Sa kabilang banda, si Daniel Reyes, ang lalaking nakakita sa insidente mula sa CAF, ay hindi makapagpigil. Hindi niya alam kung bakit biglang tumaas ang kanyang dugo sa galit at pagkabigla. May mga pagkakataon sa buhay na simpleng bagay ang nagiging daan para makita ang totoong kulay ng tao. Si Daniel ay hindi basta ordinaryong tao. Isa siyang independent journalist, kilala sa lungsod dahil sa kanyang matapang na pagsusulat at dokumentasyon ng mga katiwalian. Ngunit sa ngayon, ang pangyayaring ito ay mas personal. Hindi ito tungkol sa pera, politika, o negosyo, ito ay tungkol sa karapatan ng tao na hindi apakan ng iba. Kinuha niya ang kanyang kamera at naglakad patungo sa lugar kung saan nakita si Lina. Hindi para manakit o makialam sa personal na buhay, kundi para dokumentado, para may ebidensya na ang kawalan ng konsensya ay may kapalit. Pag-akyat ng pagkakakilanlan. Sa maliit na barangay na tirahan ni Lina, nagsimula siyang muling ayusin ang sarili. Ang simpleng ulam ay hinanda, may mainit na sopas para sa katawan at puso, at tinawanan kahit saglit ang sakit. Ngunit sa isip niya, paulit-ulit ang larawan ni Veronica, ang ngiti, ang mapanukso, ang galit sa kanya. Kung alam niya lang, bulong ni Lina sa sarili, na hindi lahat ng tao ay pwede niyang hakutin, basain o ipahiya. Hindi niya alam, pero may isang bagong yugto ng buhay na nagsisimula. Ang pagkakakilala kay Daniel, ang kamera, at ang insidente sa kalsada ay magiging daan sa mas malaking kwento, isang kwento ng hustisya, katotohanan, at kabayanihan sa simpleng paraan.
Veronica at ang mundo ng mayayaman. Samantala, si Veronica ay bumalik sa kanyang marangyang opisina. Nasa taas ng gusali, tanaw ang lungsod, at para bang kontrolado niya ang lahat. Ngunit may kakaibang pakiramdam. May pagkairita at tensyon na hindi niya maipaliwanag. Para bang may nangyari sa kalsada na hindi siya komportable na isipin. Siguro overreacting lang ako, sabi niya sa sarili habang iniikot ang mamahaling pen sa kamay. Ngunit sa likod ng isip niya, may maliit na boses na nagsasabing, bakit parang may tumitingin sa iyo? Ang unang ugnayan. Sa mga susunod na araw, hindi maalis ni Daniel ang larawan ni Lina sa kanyang isipan. Napagdesisyonan niyang bumalik sa barangay at magtanong. Hindi siya naghahanap ng gulo, ngunit nais niyang makita ang katotohanan. Samantalang si Lina, sa unang pagkakataon, ay may kausap na taong tila nakakaunawa sa kanya. Hindi kaaway, hindi din kaibigan agad, ngunit may posibilidad na mayroong taong tunay na makikinig. Sa pamamagitan ng simpleng kwentuhan, napag-uusapan nila ang nangyari. Lina ay nagkwento ng mga araw na mahirap, ang hirap sa buhay, at ang paulit-ulit na diskriminasyon na nararanasan ng mga katulad niya. Daniel, sa kabilang banda, ay nakikinig ng tahimik, bawat salita ay parang dokumento sa kanyang puso. Hindi pwede na basta pinapahiya ang tao, sabi ni Daniel. Minsan naiisip ko, kung ano lang kaya ang nagawa ko, kung may makakita at magsabi ng tama, sagot ni Lina, pilit ngumiti. Ang simula ng pagbabalik loob. Sa sunod na mga araw, si Daniel ay nagdesisyon na gumawa ng plano. Hindi para siraan si Veronica sa publiko, hindi rin para makipag-away, kundi para ipakita ang katotohanan na may epekto ang bawat kilos at ang bawat tao ay may konsensya. Lina, sa simpleng paraan, ay nagsimula ring magkaroon ng lakas. Hindi niya pa alam, ngunit sa bawat pagkilos ni Daniel at sa bawat dokumento ng ebidensya, may bagong pag-asa na darating sa kanya. Ang pagtatapos ng part 2. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Lina sa gilid ng kanyang kubo, iniisip ang mga pangyayari. Ang ulan sa labas ay huminto, ngunit ang alaala ng putik ay nanatili, parang babala na sa susunod na pagkakataon, hindi lang basta putik ang maaaring ibagsak sa kanya, kundi isang kwento na mabibigat at may aral. Sa kabilang banda, si Veronica ay natutulog sa kanyang marangyang kwarto. Hindi alam na ang kanyang simpleng biro at kawalang pakialam ay nagsimula ng isang kwento ng hustisya at pagbabalik loob. Si Daniel, sa kanyang maliit na opisina, ay nag-aayos ng litrato at tala, pinaplanong kung paano maipapakita sa mundo ang totoong nangyari, at kung paano ang mahina ay nagiging malakas sa tulong ng katotohanan. Mayamang babae, sinasadyang nagwisik ng putik sa mahirap na babae, hindi niya alam na may nakakakit. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Bagong umaga sa barangay. Maagang gumising si Lina. Ang araw ay dahan-dahang sumisilip sa likod ng mga lumang bahay at bubong ng kubo. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, hindi ito takot, hindi rin kalungkutan, kundi isang halo ng pag-asa at kaba. Alam niya na hindi na siya nag-iisa. May taong nakakaunawa sa kanyang nararamdaman, may taong handang makinig sa kanya. Habang nililinis niya ang mga gamit, pinagmamasdan niya ang kalsada na pinagdaanan niya kahapon. Ang putik na dumaloy sa kanyang damit ay parang isang alaala na ayaw pa ring mawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya sumusuko. Pinili niyang magsimula muli, isang araw na puno ng posibilidad. Daniel at ang plano. Samantala, si Daniel ay abala sa kanyang maliit na opisina. Binabalikan niya ang mga litrato at video na kuha niya noong insidente. Pinag-aaralan niya ang bawat detalye, ang AC, ang kilos ni Veronica, ang reaksyon ni Lina, pati na ang mga nakapaligid na tao. Plano niya ngayon ay malinaw. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng katotohanan. Alam niya na ang mundo ay punang hindi patas na trato, ngunit sa simpleng dokumentasyon, may kapangyarihan siyang baguhin ang pananaw ng marami. Ang pagkilala kay Veronica. Hindi alam ni Lina, ngunit si Veronica ay may problema ring hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang marangyang buhay ay puno ng kontrol, pera, at yaman, ngunit may kakulangan, isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi nakikita ng sinuman. Sa kanyang isip, natatakot siyang baka may tumingin sa kanya, baka may nakakita sa kabutihang loob na hindi niya alam na kailangan niyang ipakita. Ngunit ang totoo, walang nagsusubok na makita ang mabuti sa kanya maliban sa isang tao, si Daniel. Ang paglapit ni Daniel.
Isang araw, nagpasya si Daniel na bumisita sa barangay at personal na makausap si Lina. Hindi niya nais na manghimasok sa buhay nito, ngunit kailangan niyang tiyakin na ang bawat detalye ay tama at ang bawat kwento ay malinaw. Magandang araw po, bati niya habang lumalapit sa kubo ni Lina. Magandang araw rin po, sagot ni Lina, medyo nagulat ngunit may ngiti sa labi. Hindi nagtagal, umupo silang dalawa sa maliit na bangko sa harap ng kubo, at nagsimula ang mahabang kwentuhan. Ibinahagi ni Lina ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay, ang hirap, ang pangungulila, at ang paulit-ulit na diskriminasyon. Daniel naman ay tahimik, nakikinig, minsan ay nagtatanong upang mas malinaw ang kwento. Dokumentasyon ng katotohanan. Habang nag-uusap, kinuha ni Daniel ang kanyang kamera. Kung papayagan mo, nais kong idokumento ang iyong kwento. Hindi para sa gulo, kundi para maipakita sa mundo ang katotohanan, na kahit mahirap, may karapatan kang hindi apakan, paliwanag niya. Nagulat si Lina. Hindi siya sanay na may taong nag-aalok ng tulong sa ganitong paraan. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, tiwala at pag-unawa. Kung iyon po ay makakatulong sa iba at sa mga taong tulad ko, papayagan ko, sagot niya, may bahagyang luha sa mata. Veronica sa opisina, hindi alam ang nangyayari. Sa kabilang banda, si Veronica ay abala sa kanyang opisina. Walang alam sa mga pangyayari sa barangay, sa kubo ni Lina, at sa bagong dokumentasyon ni Daniel. Para sa kanya, ang mundo ay maayos, walang makakaapekto sa kanyang buhay, walang makakasira sa kanyang reputasyon. Ngunit sa kalooban niya, may kakaibang kaba na hindi niya maintindihan. Parang may isang bagay na nagbabantay sa kanya, isang tanong na hindi niya masagot, ano kung may nakakita sa totoong nangyari? Ang pagbuo ng pakikipagkaibigan. Dahil sa dokumentasyon, nagsimula ang unti-unting pagkakaibigan ni Lina at Daniel. Hindi kaagad ito naging malapit na ugnayan, ngunit may tiwala at respeto na lumitaw. Pinag-uusapan nila ang mga pangarap, ang pang-araw-araw na buhay, at kahit ang mga simpleng bagay tulad ng pagkain, kalsada, at pag-asa. Para kay Lina, ito ay isang bagong simula. Para kay Daniel, ito ay isang misyon, hindi lang para sa kwento ng isang tao, kundi para sa katotohanan na kailangang malaman ng marami. Ang pagplano ng hustisya. Habang lumilipas ang mga araw, napagtanto ni Daniel na kailangan nilang gumawa ng plano. Hindi ito tungkol sa paghihiganti kay Veronica, kundi sa pagpapakita na bawat aksyon ay may epekto. Ang pagwisik ng putik ay tila simpleng biro para kay Veronica, ngunit para kay Lina, ito ay sadyang pag-apak sa dignidad. Plano ni Daniel, ipakita ang katotohanan sa paraang hindi mapanganib, ngunit malinaw at makabuluhan. Lina, handa ka ba? Tanong niya. Handa na po, sagot ni Lina, may tapang na sa wakas ay nagmumula sa loob. Ang bagong pag-asa. Sa kabila ng hirap, ng ulan, at ng pang-iinsulto, naramdaman ni Lina na may bagong lakas sa kanyang puso. Hindi ito nagmula sa pera o sa yaman, kundi sa pagkakaroon ng taong naniniwala sa kanya at handang ipaglaban ang tama. Ang bawat araw ay puno ng pakikipagsapalaran, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang hindi basta susuko, isang taong handang tumulong, makinig, at magsalita para sa mga katulad niya. Pagtatapos ng part 3. Habang papalapit ang gabi, nakaupo si Lina sa harap ng kanyang kubo, iniisip ang susunod na hakbang. Alam niya na may panganib na darating, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon. Si Daniel, sa maliit na opisina, ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento at larawan, pinaplanong ilabas ang katotohanan sa tamang oras. Sa kabilang dako, si Veronica ay tahimik sa kanyang opisina, hindi alam na ang simpleng biro ay magiging simula ng isang kwento ng hustisya, pag-asa, at kabayanihan na magpapakita ng totoong kulay ng bawat tao. Mayamang babae, sinasadyang nagwisik ng putik sa mahirap na babae, hindi niya alam na may nakakakit. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Bagong yugto. Isang maliwanag na umaga ang bumungad sa barangay. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit para kay Lina, ang liwanag na ito ay hindi lamang mula sa araw kundi mula sa isang bagong pag-asa. Sa bawat hakbang sa lumang daan, dama niya ang kakaibang lakas na nagmumula sa loob. Hindi siya nag-iisa, may kasama siyang naniniwala sa kanyang kwento at sa kanyang karapatan. Veronica sa likod ng opisina. Sa kabilang dako, si Veronica ay abala sa kanyang marangyang opisina.
Ang bawat tawag sa telepono, bawat email, at bawat pagpupulong ay nagpapakita ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit sa ilalim ng marangyang buhay na iyon, may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Parang may nakatingin sa akin, bulong niya sa sarili habang iniikot ang mamahaling pluma sa kanyang kamay. Hindi niya alam, ngunit may taong nagbabantay, isang simpleng babae at isang lalaking may kamera, handang ipakita ang katotohanan. Pag-umpisa ng dokumentasyon. Si Daniel, sa tulong ni Lina, ay nagsimula ng kolektahin ang mas detalyadong dokumentasyon. Hindi lamang ang insidente sa kalsada ang pinagtutuunan ng pansin, kundi pati ang buhay ni Lina, ang hirap, ang sakripisyo, at ang simpleng pang-araw-araw na kwento ng isang mahirap na babae na patuloy na lumalaban para sa dignidad. Habang kinukunan ni Daniel ang mga larawan at video, naramdaman ni Lina na may kakaibang lakas sa kanya. Hindi na siya ang babae na simpleng pinapahiya sa kalsada. Ngayon, siya ay may tinig, may kwento, at may kakayahang ipaglaban ang tama. Hindi ito tungkol sa akin lang, sabi ni Daniel. Ito ay para sa lahat ng tao na madalas apakan sa mundong ito. Sagot ni Lina, may tapang na sa mata. Kailangan nating ipakita na may halaga ang bawat tao, kahit mahirap. Isang bagong insidente. Isang araw, habang naglalakad si Lina pauwi mula sa kanyang maliit na tindahan, napansin niya ang isang grupo ng kabataan na nagtatapon ng basura sa kalsada. Parang simpleng bagay lang ito, ngunit sa mata ni Lina, ito ay simbolo ng kawalang pakialam ng lipunan sa kapwa. Lumapit siya at mahinahong nagtanong. Bakit po ganito ang ginagawa ninyo? Hindi ba pwedeng itapon sa tamang lugar? Nagulat ang mga kabataan. Isa sa kanila ang tumawa at sinabing, wala kang karapatan magdikta sa amin, madumi ka rin naman. Hindi nagpatinag si Lina. Huminga siya ng malalim at tumayo ng matapang. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa, si Daniel ay nakatayo sa malapit, kumukuha ng litrato at video. Ang bawat kilos ay dokumentado, bawat salita ay may ebidensya. Ang plano ni Daniel. Dahil sa lumalalang pangyayari sa barangay at sa kalsada, napagtanto ni Daniel na kailangan nilang gumawa ng mas malinaw at mas sistematikong plano. Hindi lamang ito tungkol sa isang insidente. Ito ay tungkol sa mga sistematikong problema ng lipunan at kung paano ang mayayaman ay minsang walang pakialam sa mahihirap. Lina, handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tanong niya, seryoso. Handa na po, sagot ni Lina, kahit may kaunting kaba sa dibdib. Alam niya na ang susunod na hakbang ay magiging mas mabigat kaysa dati. Veronica at ang hindi alam. Sa kabilang dako, si Veronica ay abala sa pagpupulong sa kanyang opisina. Hindi niya alam na ang bawat kilos niya sa nakaraang insidente ay sinusubaybayan. Ang mga video, larawan, at dokumentasyon ay unti-unting nagiging ebidensya ng kawalang konsensya at pagtrato sa kapwa. Ngunit sa kalooban ni Veronica, may kakaibang kaba. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may nagbabantay sa kanya. Para bang ang simpleng biro na nagwisik ng putik ay magiging simula ng isang seryosong problema. Pagbuo ng plano para sa hustisya. Si Daniel at Lina ay nagplano ng mabuti. Hindi ito tungkol sa gulo o paghihiganti, kundi sa pagpapakita ng katotohanan. Ang plano ay simple ngunit makabuluhan. Kolektahin ang lahat ng ebidensya, video, litrato, testimonya. Ipaliwanag ang kwento ni Lina sa paraan na maiintindihan ng lahat. Magpakita ng halimbawa na kahit mahirap, may karapatan ka. Hilingin ang pananagutan ni Veronica sa kanyang ginawa. Habang binabalangkas ang plano, naramdaman ni Lina na may kakaibang lakas sa kanyang puso. Hindi na siya takot sa mundo, may kakayahan na siyang ipaglaban ang tama, at may taong handang suportahan siya. Paghahanda sa pagkilos. Sa mga susunod na araw, nagsimula silang maghanda ng maayos. Nagplano si Daniel kung paano ipapakita ang dokumentasyon sa mga social media at lokal na media outlets. Hindi sila nagmamadali, bawat hakbang ay maingat at tumpak. Para kay Lina, bawat litrato at video ay simbolo ng kanyang dignidad na hindi na pwede apakan. Para kay Daniel, ito ay misyon, isang kwento ng hustisya na dapat marinig ng lahat. Ang bagong pagsubok. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Balitang lumalabas sa barangay, may nakakita sa kanila at nagsimulang mag-usisa. Ang ilan ay nagtanong, ang iba ay nagbigay babala. Si Veronica, sa kabilang dako, nagsimulang magduda. Parang may mga mata na sumusubaybay sa kanya, kahit sa kanyang opisina.
Ang simpleng biro ay unti-unting nagiging problema, isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang tensyon ay lumalakas. Ang bawat araw ay puno ng tensyon. Ang mga dokumento ni Daniel ay lumalakas ang ebidensya, at si Veronica ay hindi alam na ang kanyang simpleng biro ay magbubunga ng seryosong resulta. Si Lina ay nakatayo sa kanyang bagong lakas. Hindi na siya ang babae na simpleng pinapahiya, ngayon siya ay simbolo ng katatagan, ng dignidad, at ng karapatan ng bawat mahirap na tao na hindi dapat bastusin. Pagtatapos ng Part 4. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo si Lina sa harap ng kubo, iniisip ang darating na laban. Alam niya na mas mahirap kaysa dati, ngunit mas malakas din siya ngayon. Si Daniel, sa kanyang maliit na opisina, ay nag-aayos ng mga litrato at video, pinaplano kung paano maipapakita sa mundo ang katotohanan ng maayos at makabuluhan. Samantalang si Veronica, sa kanyang opisina sa itaas ng lungsod, ay tahimik, hindi alam na ang kanyang simpleng biro ay magiging simula ng isang kwento na magtuturo ng hustisya, aral at pag-asa sa lahat. Mayamang babae, sinasadyang nagwisik ng putik sa mahirap na babae, hindi niya alam na may nakakakit. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Ang bagong umaga ng pagbabago. Isang bagong araw ang bumungad sa barangay. Ang hangin ay malamig ngunit malinaw, tila may dala itong bagong pag-asa. Para kay Lina, ang bawat patak ng araw ay simbolo ng pagkakataon, isang pagkakataon upang ipakita sa mundo na kahit siya ay mahirap, may karapatan siyang humingi ng hustisya. Hindi na siya takot sa mga nakapaligid na tao, hindi rin sa mga mapanghusgang tingin ng mayayaman. Sa halip, may bagong tapang siya, tapang na dulot ng suporta ni Daniel at ng kanyang sariling paninindigan. Ang pagpapalabas ng katotohanan. Si Daniel, sa tulong ni Lina, ay nagdesisyon na ilabas ang dokumentasyon sa social media. Ang bawat litrato, video, at testimonya ay maingat na inayos upang ipakita ang buong kwento, ang insidente sa kalsada, ang buhay ni Lina, at ang kawalang pakialam ni Veronica. Hindi ito propaganda. Ito ay katotohanan. At sa sandaling na ilathala, agad itong kumalat, mga tao sa buong lungsod ay nagkomento, nagbahagi at nagpakita ng suporta. Ang mga salitang paulit-ulit nilang binabasa. Hindi patas. Bakit mayayaman na pinapahamak ang mahihirap? Kailangan ng hustisya. Lina ay hindi makapaniwala sa dami ng taong tumulong sa kanya, kahit hindi nila siya kilala. Ang simpleng babae na dati ay naramdaman na invisible, ngayon ay nakikita at naririnig. Veronica, ang unang reaksyon. Si Veronica, sa kabilang dako, ay biglang napansin ang kanyang pangalan sa social media. Ang mga litrato at video mula kay Daniel ay kumalat sa buong lungsod, at ang mga komentaryo ay walang humpay. Nakikita nila, bulong niya sa sarili, halatang gulat at galit ang nadarama. Ang simpleng biro na nagwisik ng putik kay Lina ay ngayon naging pambansang issue. Ang kanyang yaman at kapangyarihan ay hindi na sapat upang itago ang kanyang ginawa. Tahimik siya, ngunit alam niya na hindi na siya makakalikot sa katotohanan. Ang epekto ng kanyang ginawa ay hindi na maalis, at ang mundo ay nagsisimulang humarap sa kanya. Ang panahon ng hustisya. Dahil sa dokumentasyon at suporta ng publiko, ang mga lokal na otoridad ay nagsimulang mag-imbestiga. Ang bawat detalye, mula sa video, litrato, at testimonya ni Lina, ay naging mahalagang ebidensya. Sa unang pagkakataon, si Lina ay nakaramdam ng tunay na kapangyarihan, hindi dahil siya ay may pera, kundi dahil ang katotohanan ay kanyang sandata. Hindi na ako natatakot, sabi niya sa sarili habang nakatitig sa kamera. Mayroon akong tinig at hindi ito mawawala. Pagbabago sa buhay ni Veronica. Habang lumalala ang presyon mula sa publiko at sa batas, unti-unting nagbago si Veronica. Ang matigas na puso na minsang nagtulak sa kanya upang magpakita ng kayabangan ay unti-unting napalitan ng pagkilala sa mali. Nakipagkita siya kay Lina sa tulong ng mediator. Hindi ito madaling hakbang para sa kanya, isang babae na sanay na laging panalo sa buhay at bihirang humingi ng tawad. Ngunit alam niya na kung gusto niyang maayos ang kanyang reputasyon at makapagpatuloy ng maayos sa negosyo, kailangan niyang aminin ang mali. Lina, mali ako sa ginawa ko, sabi niya, halatang may kaba at kaunting hiya. Ang simpleng salitang iyon ay nagdala ng ginhawa sa puso ni Lina. Hindi lamang ito basta paghingi ng tawad, ito ay simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang pagkakaisa at pag-unawa.
Sa mga susunod na linggo, si Lina at Veronica ay nag-usap ng maayos. Hindi kaagad naging magkaibigan, ngunit may respeto na nagsimula sa pagitan nila. Si Veronica ay natutong makita ang epekto ng kanyang aksyon sa buhay ng ibang tao, at si Lina ay natutong magpatawad, hindi para sa mayayaman, kundi para sa kapayapaan ng kanyang sarili. Si Daniel, sa kabilang dako, ay patuloy na nagdokumento ng kwento na ngayon ay naging inspirasyon sa marami. Ang mga simpleng tao sa barangay ay natutong may boses sila, at ang bawat kilos, mabuti man o masama, ay may epekto sa iba. Ang buhay pagkatapos ng insidente. Paglipas ng panahon, nagbago ang buhay ni Lina. Ang kanyang maliit na tindahan ay mas dumami ang customer, hindi lamang dahil sa simpatsya, kundi dahil nakita ng lahat ang kanyang tapang at dignidad. Si Veronica, sa kabilang dako, ay nagsimulang gamitin ang kanyang yaman at impluensya upang makatulong sa mga mahihirap, hindi na lamang para sa negosyo, kundi dahil natutunan niya ang halaga ng pakikiramay at kabutihang loob. At si Daniel? Patuloy siyang nagtatrabaho bilang journalist na may mas malalim na pangunawa sa buhay ng bawat tao at sa kahalagahan ng pagdala ng katotohanan sa ilaw ng publiko. Ang aral ng kwento. Ang kwento ng insidente sa putik ay hindi lamang tungkol sa galit, kahihiyan o paghihiganti. Ito ay kwento ng katotohanan, kahit sino, mayaman man o mahirap ay may obligasyon sa tama. Hustisya, ang mali ay hindi mananatiling lihim magpakailanman. Pagbabago, ang bawat tao, kahit ang may pinakamahigpit na puso, ay pwedeng magbago. Tapang at pag-asa, kahit mahirap may boses ka, at may karapatan kang humingi ng respeto. Ang simpleng insidente na minsang nagdala ng kahihiyan ay ngayon ay naging inspirasyon sa buong komunidad. Pagtatapos, habang papalubog ang araw sa lungsod, nakatayo si Lina sa harap ng kanyang kubo, ngumingiti sa malayong daan. Alam niya na ang kanyang buhay ay nagbago, hindi dahil sa pera o kapangyarihan, kundi dahil sa katotohanan, tapang, at pagkakaroon ng taong naniniwala sa kanya. Si Veronica, sa kabilang dako, ay nagmumuni-muni sa kanyang opisina, natutong maihalaga ang bawat kilos at bawat salita. Si Daniel ay tahimik, pero masaya, dahil ang kanyang dokumentasyon ay nagdala ng pagbabago at inspirasyon. Ang ulan ay huminto, ang putik ay natuyo, at ang kwento ng simpleng babae ay naging simbolo ng lakas, dignidad, at pag-asa para sa lahat.